Hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. My Jesus, Jesus, forgive us our sins. Especially those who are in this Amen. the second glorious mystery, the Assumption. Our Father who art in heaven, And so here we are, gathered together, yaman aantibay. Nung takaanak, hindi ikaw bingmi, among nagawin sa balyo dito niya. Dispensar, ti siya nagkabayan na, bukod, na among matlami man kan kanai, sumarik amo, no sinipilian ay usalan ay pangkali, sumay Ilocano lagtan, kamnawan ti Agselos. Di ubing kami, kaya nakulada, and kayo makiadiba. Tayo pakiadiba, hindi kagait yun na anak. Pinuin tayo ijay, ayan ni Antiyo, Lola yo, tayo adibjet, tayo adibayan. Kaya it brings me to that reality and realization that adibay is actually a twofold experience. A twofold experience. Muna ka encounter. Hindi pa nag-aadibay kakapsat ng Kristo, ipalagip na dito yung sense of belongingness, sense of community, sense of communion. Pag-unay ko philosophy, no man is an island. And so, the tendency tayo, or natural instinct is that to relate. Makipaglangan, makipag-friends, makikumusta. That is why Adibay is a moment of encounter. Encounter means to deepen our friendships, our relationships, and building networks. Nagrigat no may narito yung may sangka nga panagtrabaho. Nagrigat no awanti kailya. That is why I am so happy that here in Hong Kong, na kayo mga kailyan na taga-Benguet and taga-Pilipinas, you have these activities to enrich that belongingness, to deepen that relationships, especially to maintain our identity. Not to forget where we came from. Saan tayong liplipatan, dyan nagkapuan tayo, nagtaudan tayo, nanangruna. Our very rich cultures, traditions, beliefs, na ipaspasan ng itimon una ng dagdagan. Gusto nga ura, tayo, iti wala tayong magtaang tayo. But even here, we can still grow in that culture. We can still prosper in that relationships. And so Adibay intends to deepen that encounter and relationships. May kadwa, hindi Adibay, kaya tayo, very important aspect in our lives, na nangulang ka na kayo maadayo, iti magilian tayo ng Pilipinas, because it leads us to a kind of experience, encouraging experience, especially when we are alone. Hindi adibay na kapsat ni Kristo, kahit may isang experience, tapos iti kastagad, uray, naladingit iti panagbiag, uray adu iti akong kumikuman, uray na adu naging problema, struggles, we have loneliness, frustrations in life, but when we come together, sharing all these situations and experiences in life, kaya ma-realize mo, sama kaya mag-minus. I am not alone, even in a far distant island. Kaya kakapsat na ito na experiences tayo is being deepened when we come together, when we share stories, when we eat together, when we have these different kinds of programs and activities, at makita tayo ulit na adu tayo gano'n. At dagay ang naging kapsat ko. Even God is walking with me. So whenever we experience loneliness, sadness, fatigue in your jobs, naging trabaho nyo, whenever you miss your family, come together, panaadibay kayo. Especially, come to the table of the Lord to share that story with Him. To share the meal with Him in the Eucharist. So, nakapinpintas na ito yung narambak na. So again, adibay,
is a time for us to encounter one another and to cherish and share that experience of our own stories, difficulties, of our successes, of our joys, and even our fatigues. At makita tayo, ada niya ako Diyos, ada iti may sa akin may sa ada kayo. And now, I wish also to reflect with you on the importance of Advent. Advent. May di Advento ng Kapsat Kristo. Get tiyempo para iti panagsagana. Kasi masa ni commentator tayo, that Advent is a time of preparation for the coming and arrival of whom? Sino iti sumagpet? Ni Apo Jesus, ni Apo Diyos. There are three comings of Jesus in our lives. First is the first coming, kay Christmas. So Advent is a time to prepare for the Christmas. Second, the second coming or the last judgment or the end of the world. Maawan iti akin Apo dita. No one knows. That's why we need to be prepared always. The third is the daily comings of Jesus in our lives. As ano, mamasabat tayo, umay ni Apo Jesus, iti panagbiag tayo. In encountering one another in the sacraments, in the struggles of a friend, in a beautiful story of a friend. At makita tayo ni Apo Diyos na umay bibiyag tayo. So these are three instances how God encounters us. Kaya nakapsat ng Kristo, doada iti umay, iti balay tayo, doada iti bisita, doada iti tao magkayat na at pasyal ka na tayo. What do we do? Ano yung araminan nyo? Bisitaan. Isang bayan kinagsagana to prepare. Very normal kada tayo. Nangaruna Ijay Cordillera nga doada iti umay kada oray ka kaiso na nga manok, paparte. Dagiti duldulin mo nga breakables katni, o saan ka tayo. Ngayon war iti aparador. Dagiti saan mga paus-usan nga ules, kadagiti anak mo, kadagiti kapamilyang kat, pausan mo iti bisita. So we are so much in this kind of setup, may banggap iti panagsagana. But the question is, kumusta na tayo kung panagsagana tayo when the Lord comes in our lives? Are we ready? Are we prepared? You know, aguray pa, Apo Diyos, anak ka ready? Aguray pa, hindi. At doon pa naging iubing nga anak ko. Maminsan that we have a lot of bargains, a lot of agura, a lot of ikadin si Aunipot ay. Nung nakapsat ng Kristo, the message of Advent is preparation. Failure to prepare prepares you to fail. As ano? Kung saan ka nga nagsagana, kaya isagsagana ang itibagin nga umagsak o nag-fail. That is why preparation is indispensable, very important in our lives. Failure to prepare prepares you to fail. Kaya, ada iti nakapimpintas na wagas iti panagsagana. Ada iti panagsagana kaya kasapulan. Ada iti may isang istorya na may isang commentator ay lector at basbasa na minsan. Nag-nervyos iti nagbasa. Is towards the end, bis kati ibaga na the word of the Lord, ibaga na the end of the world. At mga nagiging tao, thanks be to God. Saan na nagkasagana? Importante di pa nagsagana at politikas takal na kaanan na end of the world. Hindi ka nagsagana tayo sa paypay data. Kaya kapsat, the real way to prepare is muna yung Ebanghelyo to stay awake. Agree lang yung gising ka. Kaya nga sa word, to stay awake, unmulihan kita, sa alim mo mga hala na physical na silulukat iti mata. But staying awake is a symbol of readiness, of preparedness. That is why staying awake signifies a state of readiness and faithfulness and awareness of God's presence and actions in our lives. Iti panagriing, kasi panagbalin tayo na narinam, nasipon, kaya aware, mabigwit tayo ni Apo Diyos, itibiyag tayo.
nung bumamong kayo ti agsapa, are you aware that God is with you? Are you aware that God's presence, God's aid, God's help is upon you? Dagito'y kakabsat mo, minsan iti malindipanan tayo. So staying awake means to be aware nga agda ni Apo Diyos. Ang sumsubaybay ken ka, ang daldalan ken ka, ang tartaramay ken mang bindisyon ken ka. So even if you are asleep, you are awake. Meaning, oray nakatulog ka, nung among nga na presensya ni Apo Diyos, adulat na naging inamnama, ken pamati. Adulat na naging schedule sa kaya kung araminan because you are aware na ni Apo Diyos, riingan na ka, nuwag sapa. Sumakapsat ni Kristo, dagito'y kapuntos na pagpanpanunutan sa reminder for us to go back to our roots, cultures, and traditions. Kuray ada tayo ito'y sa baling na iling, sa baling na pagilyan. Through this adibay, kung yung kapsat, hindi imawin ko, hindi magkalang dumang kultura. When I was in high school, I transferred to Figuman. That's why na-meet ko lang iti kaya ng mga talang Figuman. So, nakadal ko ang kankanay. When I went to college, I went to different provinces in Baguio, Pangasinan. So na medyo ang mong naman ang tutanay. Kaya din nag-theology act, nag-eskwela kay Gigan, kaya kay Lokwan na kita. And then I transferred to Capiz, Visayas. So na naalala ko kasi iti Bicol at Visaya. Kaya nakita iti kinayunit, kinapintas iti kultura tayo man. No, ada kayo sa baling ilig, sa baling lugar, sa baling culture, you will all the more be in love with your own. You will all the more appreciate where you came from. Hanap ka nga pa nang i-compare, but you will go back na, ay, mayat lang gayang iti ibaluin ko, kinakantanayin ko, kinaibigit ko. Kaya dahil iti ma-realize tayo, hindi na ito yung adima. That we have one another, we have God. And Advent prepares us also for the coming of our Lord Jesus. Na hindi pa nagsagana, kahit masapon na si Reridam, kahit nakaunmulian, nakalukat din ay matatako. Lagi na kanilang, we are spiritually ready. Kabutan na kita, araminan tayo rin yung biyagi is our preparation for what is to come in the future. At dahil iti may isang istorya, kahit kung ikipos na ito, yung sharing ko, may mabayan iti may isang istorya. At ang ano, iti engineer, nandali nga retire. Kita po nga nandali nga retire na iti engineer. Kit awan iti urnong na. At kung nadya among na, I ask you one thing before you retire. Please make me a home, a house. Build me a house. Isang mga pinanunod na ito yung engineer. Tapos ano nga, retire at awanan iti or nung kawalan iti kwarta kakasyak to. Isang ko naman, kupitak na iti pundo nga paaramin iti gusto. Korupsyon. Substandard iti ginatang nga materialis. Iti panagkatimpla iti simentohan na masinurot. Isang nga, nalpas na balay na substandard. Kaya na, hindi inauguration ito yung balay blessing in my day ito'y among na. Hindi, kung na ito yung engineer, report na ito na dyan, susig. Boss, tapos na po yung bahay mo. Ito po yung susi. At kung na dyan, boss, no, that is for you. Para sa iyo yan. Regalo ko sa iyong pagre-retiro. Ang kapsat ni Kristo, what we do today prepares us for what is to come in the future. Gusto manuhan niya, hindi kami biyak tayo. Anya, dahil iti sakripisyo tayo. Anya, hindi pa nang kita tayo, kanya po Diyos, iti agdama. Kastan tuman, iti maapit tayo. Wala tagarodan. Apitan, ginuan niya, iti imulan. So, the kind of preparation that we do today, especially in our spiritual life, in our relationship with God, is the kind of the fruit that we are to reap in the future. Sabay ko ba? Nakasingsingpan tayo, nakaanos tayo, maparabulan tayo, may saklang tayo sa dilaki. Amen. So kakapsan, once again,
happy Adivan, and a blessed first Sunday of Advent. Amen.